Hello po, magandang buhay po mga kaabi. Ito po ay papakita ko lang itong mga simpleng koleksyon. Ito ay mga common lang naman o mga pangkaraniwan lang noon. Ito ay mga circulation banknotes o yung umiikot na pera natin noon na ating ginagamit sa pamimili ng ating mga ninuno, mga nauna sa atin. Kaya ito po ay kaya ko ibinabahagi para lang naman din doon sa mga kababayan natin na hindi pa nakahawak o hindi pa alam ang mga ganitong sinaunang pera na demonetize na. So ito po ay mayroong 4 na series. Ito ay mayroong English series at Pilipino at ang bagong lipunan at ang pinakahuli nito ay itong NDA series, yung New Design series. So ito po papakita ko lang. Yan, ito yung ang mga kondisyon nito ay mayroong almost uncirculated at saka circulated talaga. Ayan, ito ang 5 piso, ang pinaka mababang denomination ay 5 piso. So wala ng piso, wala mga piso, 2 piso. Ito yung pinaka maliit na mababa na denomination. Ito po ay nagsimula ng 1985 hanggang 2013 yung huling imprinta, pero ito ay patuloy na ginagamit hanggang 2017 bago ito demonetize o hindi na tatanggapin sa merkado. Ito yung double head ng 10 piso. So pangalawang issue po yan dahil ang nauna itong single head. Single head po yung nauna. Ang double head ay 1997 ata. Kaya ito yung 20 almost uncirculated. Then ito naman ay hindi ganong kamahalan nung ito ay aking nangulikta pa ako noon. Ito ang 50 pesos. Ay nabibila nito ng 30 pesos hanggang 70, ganun. Depende sa seller. Ito ay malutong pa. Ito ay circulated condition po ito. Ayan. At ito ay nakalagay sa plastic sleeve para maiwasang di madumihan at malukot. Ito naman ang 200 pesos. So sa tatlong denomination, itong 200, isa to sa medyo mas mataas kumpara dito sa ibang denomination. Itong tatlong malalaking denomination, yung 200, 500 at saka itong 1,000. So kung yan ay almost uncirculated, malutong at malinis pa, kadalasan na bintahan yan ay 150 to 250 sa ngayon. So nakadepende rin yan sa nagbibenta, pero ang bili ko niyan ay itong dalawa, itong 1K at saka 500. Pareho namang malutong yan, uncirculated. Nabili ko yung 150 at yung ito nabili ko ng 200 pesos din. Mas mura sa pagkapili ko niyan kumpara sa iba, umabot ng 300 din yan. Basta uncirculated po ang pag-uusapan natin. Pero ayan, ako ipinapakita ko lang ito. Pero wala po akong sinabi na ako namimili niyan dahil sa ngayon ay stop collecting na po ako. Minsan hindi kasi naunawaan ng iba, lalo na sa mga non-collector. Pagka nagpakita ka ng ganitong video, akala nila ay namimili ka. At dahil ngayong iba ay nag-aalok o kaya na sila bibili, yun naman pala hindi. Kaya pati yung ibang nagbablog nito ay napapasama. Okay, ito po yung isang set ng New Design series. So ito naman yung isang set ng ang bagong lipunan series. So ito po ay 1973 to 1985
Ang huling imprenta nito ay 1985 pero ito ay na demonetize ng 1996. So ito po ay may 6 na denomination. Ang pinakamababang denomination niya itong 2 piso. So lahat po ito ang alam ko ay uncirculated ko, pero kung meron mang almost uncirculated nito ay maganda pa rin dahil yan po, malutong siya at malinis na malinis, parang bagong imprenta lang, bagong gawa lang, parang bagong galing ng BSP. So ito naman ang 5 piso, pareho itong malutong. Pagka sa mga ganito ay yan, alam ko hindi ako nagkamali ay nabili ko lang yan ng 70 pesos hanggang 150 naman ang bintahan yan. Sa isang set nito ang medyo mas mahirap na medyo mas madalang itong 20 at saka 10 nung sa aking obserbasyon nung ako yan nangungulikta pa, kasi yung iba kasi mga circulated na. So yan po, ito lahat ay nasa almost uncirculated to uncirculated condition, yung 6 na denomination na ito. Ayan po, ang ganda ng kanilang mga kulay at ito ay na ma-appreciate ng mga mahilig lamang sa koleksyon ng mga lumang pera. So yan po ay ulitin ko, nagbabahagi na ako, ibinabahagi ko lamang yan para lang doon sa mga non-collector, para makita naman nila at hindi po ako nag-aalok na ako'y namimili, para lang po maliwanagan natin. Ito naman po ang Filipino series. So bago po ang bagong lipunan, nauna ang Filipino series. So ito po ay 1969 hanggang 1972 ang huling imprenta, 1972. Pero ito ay demonetize noong 1974. So maiksi lamang ang kanyang circulation sa palengke o sa merkado, dahil nga ilang taon lamang, 1969 hanggang 1972. At ito ay napawalang bisa pagkatapos ng noong 1974. So ang pinakamababang denomination niya itong piso na Rizal. At sumunod itong 5 piso. Ano po? So lahat po ito ay uncirculated. Meron yata almost uncirculated nito itong 2 piso. Okay. Pero pareho malulutong. Ito ay mas mas kamahalan kumpara sa ibang kumpara doon sa ang bagong lipunan series. Ang bagong lipunan series halos magkapareho lang sila. Ito nga palang Filipino series ay may marami ding set nito kung gustuhin ng mga isang kolektor nito, dahil may mga taon ito na kung anong taon inisyo. Pero sa akin ay ang kinuli ko rito ay denomination lang. Mabuo ko lang yung isang set ng denomination ng Pilipino simula 100, 50, 20, 10 piso at yung 5 piso at yung piso. So kompleto na yan sa isang set sa denomination. Mayroon pang nagko-collect nito ng mga signatories, pero sa akin na lang yun, magastos masyado. Ito ay may nagbibenta nito nasa mga 200 2,000 or 2,005 ang isang set. Sorry po, ano na ako, nalito na sa ako sa sinasabi. Ito may konting sulat pero okay na yan. Malutong naman na hindi ko na buburahin, baka masira lang pagka aking buburahin. So yan po ay magandang collection din ito, magandang klaseng collection din ito.
So, ito naman ang pinakamaraming denomination itong English series dahil nga po ay meron itong mga fractional note. Fractional note nito ay 20, 10, 20 centavo, 10 centavo, 5 centavo. Yun po yung mga fractional note. Ang ayan. Itong dalawang ito, yung half piso at saka yung 50 centavo ay ang alam ko yun, huli na itong inilabas 1957. Okay, 1957 ang alam ko, hindi ako nagkamali. At yun din naman ay pinull out o hindi na gumagana ang yung pinakamalaking denomination nito, yung 1K at saka 1K at saka yung 200 at saka yung 500. Mali yata ako, sorry. Tatulala na naman ako doon sa tinitingnan ko yung aking nakikita. Ang pinakamalaking denomination nito ay 500 at saka 200 saka 100. Ang 100 ay wala pa ako. Iba kasi yun, parang may nag-ano doon Okay, sorry po, ay iba ang aking attention dun sa aking tinitingnan sa malayo. Okay, ito po ay mga circulated condition na. Ang kadalasan dito ay mga circulated condition na. Ang iba nito ay very fine at ang iba naman ay almost uncirculated ay yung lamang ang aking almost uncirculated or very fine condition siguro ito yung nasa ba yun, yung 500. So ito ay nasa, ang pili ko nito kung di ako nagkakamali, 150. Na mayroong 150 nito na aking bili, mayroon namang 200. Ito ay very fine condition. Hindi naman siya ganong malutong pero maganda pa ang kanyang kondisyon, wala pang punit at wala pa namang ganong mancha. Ito yung 20 pesos ang English series. So ang English series nga pala ay 1951 to 1970. Ayan po. Ito ang 50 pesos na ito ay mas mahal pa ito sa 200 pesos na denomination sa English series. Actually ito ay napanalunan ko lang sa auction at ng 500. Itong 200 pesos na ito ay nabibili lamang ito ng 300 to 350 or 400. So hindi na siya umaabot ng 500 plus or mas mataas pa. Mas mahal pa itong 50 pesos kaysa 200 pesos. Pati ang 100 pesos yun ay wala pa ako. Itong 100 at saka itong 500, itong pinakamataas na presyo dito. So sa ngayon ay umaabot ito ng mga 4,000 to 5,000. Pero may nagbibenta dyan ng sayang nga lang yun 2,000, 2,000. Yung tigda 2,000 yung 500 saka yung 100, kaya 4,000 lang lahat. Okay na yun. Very fine condition din naman siya. May konting fold nga lang. Ito pala yung half piso ay at saka yung 50 centavo na inilabas yun nung kailan pa yun, kung hindi ako nagkamali 1957. Yun nga, 1957 yun. So yun lang po mga kahabi, maraming salamat po sa inyong panonood.